Mga kababayan, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Depende sa time zone nyo. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong bubwit sa DZRH style. At ngayon, sa special na edisyong ito ng ating social commentary, tatalakayin natin ang isang tanong na parang multo sa ating lipunan. AFP o Armed Forces of the Philippines na patahimik sa nakikita dahil sa korupsyon. Mga kaibigan, para yung klasikong espesyal na balita ni Teo Macalma sa DZRH. Punong-puno ng satire, wit at katotohanan na makakapagpatawa at makakapag-isip ng sabay. Una sa lahat, shout out sa ating mga manonood sa Pilipinas, mga kabataan sa Maynila, Cebu, Davao na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng fake news. Kayo ang susunod na henerasyon na magpapabago sa ating bansa. At sa ating mga OFWs, hello sa United States of America, sa mga Pinoy dyan sa California at New York na nagpapakahirap para sa kanilang mga pamilya. Kayo na sa Canada, sa Toronto at Vancouver na nanonood habang umiinom ng Tim Hortons, sa Saudi Arabia mga kaibigan, sa United Arab Emirates at Malaysia, mga bayani na nagpapakahirap sa disyerto at city lights. Hello rin sa Australia, Italy, Japan, at Hong Kong, mga Pinoy na nagdadala ng kultura natin sa mundo. Ay, nako, at sa lahat, subscribe na kayo sa channel na ito, hashtag #WalkWithLan, hit that button, turn on that notification bell para hindi kayo mawala sa mga susunod na expose. Okay. Share din sa inyong mga kaibigan. Thank you po. Okay, share din po rin sa mga kaibigan, lalo na sa mga kabataan at OFWs na gustong malaman ang totoong nangyayari sa bayan. Ngayon, bakit napatahimik ang Armed Forces of the Philippines sa nakikitang mga kurakot? Ayon sa ating mga bubwit sources, hindi yung totoong daga kundi yung mga insider na nagbibigay ng tip. Ang mga Armed Forces of the Philippines daw sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ay parang isang malaking tahimik na elepante sa silid, mga kaibigan, factual ito Noong October 2025, sinabi mismo ni Browner na ang korupsyon sa flood control projects ay makakaapekto sa AFP modernization. Pero bakit parang selective ang kanilang galit? Soldiers are angry, sabi niya. Pero bakit walang malakas na sigaw laban sa sariling bahay nilang may mga butas? Mga kaibigan, balik tanaw tayo sa kasaysayan. Parang satire comic strip ni Deo Macalma sa Dagaladindia, kung saan ang mga daga ay politiko at sundalo. Factual ito mga kaibigan. Sa loob ng Armed Forces of the Philippines, may mga iskandalo na hindi na bago. Halimbawa, si Brigadier General Jimmy Maranya na na-relieve at na-court martial dahil sa fraud sa Philippine Military Academy. Ito ay noong 2018 pa. Pero hanggang 2025, may echoes pa rin, Recent post sa social media na nagpapakita na ang kurakot ay hindi nawawala. At kamakailan lang, noong October 2025, na-relieve si Colonel Dante Lachica dahil sa korupsyon skandal sa Armed Forces of the Philippines Medical Center, Kilala ring bilang V-Luna. Witty ito. Parang ospital para sa sundalo, pero ang sakit ay kurakot mismo. Okay, mga kaibigan, si General Browner na sinasabing foiled, soft coup pala, rather, laban kay Marcos, ay nagsasabi na ang Armed Forces of the Philippines ay mature at professional amid political chaos. Pero bakit napatahimik sa sariling kurakot? Dahil ba sa chain of command na parang chain of corruption, Imagine mga kabataan, kung ang Armed Forces ay isang pamilya, si Browner ang tatay na nagsasabi, huwag maging marumi. Pero ang mga anak ay naglalaro sa putik ng kickbacks, ayon sa reports, ang corruption sa public infrastructure ay naglilimita sa budget
para sa military modernization, no? Mula 75 billion pesos na plano baka mabawasan dahil sa flood control scams. Pero bakit sila ang unang sumigaw? Dahil ba sa loyalty kay Marcos na sinasabi nilang anti-corruption, no? Pero ang soldiers mismo ay galit lang kapag apektado ang kanilang toys, weapons, mga kaibigan. O, shout out ulit sa mga OFW sa Italy at Japan. Kayo ang nagpapadala ng pera sa pamilya. Alam nyo ang hirap ng buhay. Bakit ba ang pera ng bayan ay nauubos sa mga kurakot? Habang kayo ay nagpapakahirap abroad, subscribe na, no? Para sa higit pang ganitong diskusyon. Ngayon, malalim na pagsusuri natin, no? Si General Browner, no, sa kanyang interviews noong October 2025, sinabi na ang AFP ay dapat ready to defend alone for 30 days in case of war, no? Laban yan sa China, sa West Philippine Sea. Halimbawa, pero factual ito, mga kaibigan, ha? Habang nagrereklamo siya sa korupsyon na nakakaapekto sa modernization, bakit walang in-depth probe, no, sa internal issues? Noong sinabi niya, niyang tao lang kami at galit ang soldiers sa flood corruption, parang witty punchline, no? Tao lang, pero sundalo na dapat maging huwaran, no? Ay, ito, konting satire tayo, mga kaibigan. Parang yung police na nagrereklamo sa traffic, pero siya mismo ang nagpa-park sa no parking zone, mga kaibigan. Yan. Okay. Ito, intellectual angle naman para sa mga ating mga kabataan. Sa socio-political context, ang silence ng Armed Forces of the Philippines ay parang complicity. Ayon sa surveys, tulad ng tugon ng masa noong 2025, 81% trust ang Armed Forces of the Philippines. Pero bakit? Dahil ba sa professionalism na sinasabi ni Browner o dahil sa takot sa chain of command? No, ito, mga kaibigan, tanong lang. Mga manonood dyan sa Canada at Australia, ano sa tingin ninyo? Comment down below. At sa mga taga UAE, United Arab Emirates at Saudi Arabia, kayo na nakakakita ng maayos na gobyerno abroad. Bakit ba sa Pilipinas ang military ay napapatahimik sa mga nakikita nila? Mga kababayan, parang sa damdaming bayan hindi yung makalma kung saan ang mga bubwit ay nagbubulgar ng blind items. Blind item number 1, may isang general na relieve dahil sa fraud. Pero ang buong Armed Forces of the Philippines ay parang business as usual. Factual ito, ha? Si Maranya convicted for 6 to 12 years for fraud versus government, kickback sa PMA funds. At sila Chika naman, recent sa 2025 sa medical center scams. Critical si Browner, ha? Bakit hindi niya gawing priority ang internal cleansing? Dahil ba sa defense, chain of command na sinasabi niyang hindi blind obedience, pero parang ganun na rin. Okay. Sa gitna ng coup rumors, mga kaibigan, noong October 2025, sinabi ni Browner na rejected niya ang calls from retired officers to oust Marcos dahil sa corruption protest. No? Ang corruption na sinasabi ay sa gobyerno, hindi sa Armed Forces of the Philippines mismo. Para sa mga OFW sa Malaysia at Hong Kong, ito ay nakaka-frustrate. Kayo na nagpapadala ng taxes, pero ang militar na dapat tagapagtanggol ay napatahimik sa sariling dumi. Okay, shout out sa mga taga-United States of America at Pilipinas. Mga kabataan, gamitin ang social media para mag-demand ng transparency. Okay, ang corruption sa Armed Forces of the Philippines ay hindi isolated. Mula sa Garcia scandal noong 2000 hanggang ngayon, si Browner bilang chief ay nagsasabi ng trust earned. Pero bakit walang massive reforms? No? Parang diet plan ng sundalo. Sabihing healthy pero kumakain pa rin na kickbacks. Pero para sa mga kabataan, ito ay tawag sa aksyon. Kayong mga estudyante, OFW kids, mag-aaral ng history para hindi na maulit. Mauulit. Yan. Mag-aral, hindi mag-aaral. Okay, imagine niyo dyan sa West Philippine Sea, handang Armed Forces of the Philippines laban sa dayuhan, pero sa korupsyon sa loob, napatahimik. Shout out sa Italy, Japan. Kayo na may maayos na militar, ano ang payo ninyo? Okay, mga kaibigan, subscribe na, no, para sa higit pang in-depth videos. Subscribe at share na rin, mga kaibigan.
Okay, malalim na suggestions. Dapat magkaroon ng independent audit sa AFP funds tulad ng sinasabi sa anti-corruption laws. No? Ay, nako, critical si Browner. No? Wag lang magsalita kapag apektado ang budget. Aksyon, no? Parang New Year's resolution. Sabihing magbabago, pero Enero pa lang, no? Balik sa dati. Okay, para sa mga kabataan, kayo ang susi. Vote wisely, demand accountability. Shout out sa lahat ng bansa, United States, Canada, at iba pa. Support kayo sa ating mga reforma. So huli mga kaibigan, ang Armed Forces of the Philippines ay napatahimik sa nakikita dahil sa korupsyon, sarili man o sa gobyerno. Parang satire ni Deo Macalma. Ang bayan ay dagalandiya, no? Puno ng daga na kumakain ng keso ng bayan. Salamat sa panonood. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong. Kayo ang inspirasyon natin, kaya tayo nagpapatuloy. Si #WalkWithLan. Subscribe na, i-like na, i-comment na, i-share na ito sa inyong mga group chats at inyong mga kaibigan sa mga bansang nabanggit. Hanggang sa susunod na expose, mag-iingat kayo at mabuhay ang Pilipinas.